Ang paggunita sa anibersaryo ng EDSA People Power nitong Sabado, hindi na iwasang mabahira ng politika. Bukod kasi sa pagtitipon sa People Power Monument, nagsama-sama ang mga taga-suporta ni Pangulong Duterte sa Luneta sa Maynila. Nagpang-abot naman ang singer-songwriter na si Jim Paredes at ang ilang miyembro ng Duterte Youth. May report si Mariz Umali. Sa ika-31 anibersaryo ng EDSA People Power noong Sabado, hiwa-hiwalay ang mga naging pagtitipon. Sa EDSA Shrine, nagpunta ang ilang militante. Nagprograma sila roon bago nagtungo sa People Power Monument. Kasunod nito, dumiretso ang grupo sa Camp Aguinaldo para doon muling magsagawa ng programa. Hindi man nagpunta sa pagunita sa People Power, nagpadala naman ng bulaklak si Pangulong Rodrigo Duterte sa People Power Monument. Isa si dating Pangulong Noynoy Aquino sa mga nakiisa sa grupo na nasa People Power Monument. Dito itinanggi niyang Liberal Party ang may pakana na hindi umano'y planong pagpapatalsik kay Pangulong Duterte. Nag-aalo kami ng tulong tapos mag-disturb. Kinukuha naman yata yun. Yung ulit, aming pinakamataas na opisyal na nakaupo ngayon, hanggang tinanggal sa kabinete, nandun, at wala naman yata nagsabing hindi nakatulong. So, hindi lang salita, kumilos rin yung mga kasama natin at tumulong. Para pa kay Aquino, mahalaga magtipon-tipon ang lahat para ipaglaban ang demokrasya. Present din ang ilang kaalyado ni Aquino sa Liberal Party. Ang mga pro-Duterte naman, sa Luneta sa Maynila nagsama-sama. Ang ilan sakay pa ng mga bus. Itinanggi ng organizer na sapilitan ang pagpapapunta ng mga tao sa event. Nagkataon lang daw na natapat ito sa pagdiriwang sa anibersaryo ng People Power. Nasa venue rin para makiisa sina Justice Secretary Vitaliano Aguirre, Senator Alan Cayetano, Bacoor Mayor Lani Mercado at Health Secretary Pauline Obial. Naging usap-usapan pa ang pagsasalita ni Aguirre sa pagtitipon na tila pinatutungkulan ang pagkakakulong ng kilalang kritiko ng administrasyon na si Senador Laila de Lima. Meron kayong sinasabing gusto niyong isunod? Sino? Tulungan ninyo ako, ha? Parang si Poncio Pilato, malapit-lapit pa naman na yung mahal na araw. So anyway, it shows kung anong kalidad ng mga opisyal ng gobyerno, especially Secretary of Justice ito. I cannot stress that enough. Kaya nga hinarang ko yan, sinabi ko, hindi talaga siya pang Secretary of Justice. Pang ano siya para siyang pang barker ng political rallies, ano? Kanina kumambyo si Aguirre sa kanyang naunang pahayag. Alam mo naman sa mga parang political rally yan Masyado silang, pag sa political rally parang mga entertainment lang yan So you were joking? Ano pa? Wala na silang sense of humor. Well, next time, if somebody, I'll be more, my speech will be more appropriate. Kaya lang, ang tangkang ko lang dyan is, we are making mountain of molehill. Nabalot naman ang tensyon ng pagdiriwang sa People Power Monument. Look at me! Look at me! Ha? Deny your conscience. Look at me. Hindi ka makatingin, ano? Ha? You can't even look. Do what? Ang singer-composer na si Jim Paredes nakakompronta ang ilang miyembro ng Duterte Youth. He's not responsible for 7,000 deaths? Still being investigated. Okay, great. Lie to yourself. Lie to yourself. You're an intelligent guy. But you know what? Hindi mo matanggap na talagang deluded ka. Nagkagulo pa sa dalawang panig. Agad namang pumagitna ang mga pulis. Paliwanag ng chairman ng Duterte Youth, wala silang intensyong mambastos noon. Audience po sana, yung mga dumadaan lang po along EDSA. Kasi we believe that kahit po nandun yung anti-Duterte rally, many of the motorists, commuters traveling along EDSA, many of them are supportive of the president. Depensa naman ni Paredes. I think they went there para mag-provoke. Nandun sila para manginis. Si Paredes nagpakita pa ng ilang litratong patunay daw na ang Duterte Youth ay mga taga-suporta ni dating Senador Bongbong Marcos. Kasama ni Marcos sa litrato si Ronald Cardema.
siya yung, you know, we're here to enjoy EDSA freedom. Hindi. Hindi ganun yun. I think there was malice there. Pag-amin ni Cardema, sinuportahan niya ang kandidatura ni Senator Marcos sa pagka-vice-presidente nitong eleksyon 2016. Wala pang reaksyon dito ang dating senador. Sa kabila nito, kinampihan ni Solicitor General Jose Calida ang Duterte Youth. I salute you because of your bravery, that you stood for what you believed in. Jim Paredes, look at me. Huwag mong patulan itong mga bata. Look for a person of your age. Siguro magkaedad tayo. Sinabi mo silang duwag, you try telling me I'm duwag. Humamong ka sa hindi yung mga bata. Hamulin mo yung kagaya mo. Ganito rin ang reaksyon ng aktres na si Vivian Velez at ang veteranang aktres na si Elizabeth Oropesa. Ikaw yung duwag. I'm so disappointed. Hinamon naman ang opisyal ng PAGCOR na si Arnel Ignacio si Paredes sa isang debate. Nakakita naman ang kakampi si Paredes sa ilang netizens. Ang ilan ipinagtanggol ang kanyang ginawa. Ang iba naman, nagpasalamat kay Paredes. Mariz Umali, GMA News.